Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Gali nga pagsud sa dinakpang si Byron Garcia sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Gikwestiyon, nagkagamay nga supply sa tubig tungod sa kainit sa panahon na tagamtaman sa Metropolitan Cebu Water District. That I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Senador Sherwin Gatchalian na piling bagong Senate President. Samtang mga pamilyadong apektado sa global fuel crisis makautang sa Pag-ibig Fund, pinaagi sa Safe Loan. Top 1 most wanted person sa probinsya sa Sugbo nga nagtago-tago sa kalasangan sa puro kamotes, nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Vicente Soto Memorial Medical Center gikwestiyon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nganong dali ra kaayo nga nakasud si Byron Garcia sa Tambalanan. Nasikop si Byron tungod sa kasong giatubang. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gikwestiyon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kasayon sa pagsulod ni kanhi Capital Consultant Byron Garcia sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug gipasanginlan nga mihatag og VIP treatment ang hospital ngadto ni Garcia bisan pa man sa pagkadakop niini niadtong Hunyo 11. Ako mga patients na naanay mga brain bleed diha, lisod kayo isulod. But then in this case, less than an hour na nasulod sa sofa. So I guess they also cater to VIP. Lain-lain ni sa VIP ha. Very irritating people. Ang medical transfer ni ini nahitabo ni adtong Enero 12, Biyernes sa wala pa kini mopiyansa sa adlawng Sabado tungod sa kasong gender-based online sexual harassment. Matod ni Baricuatro nga lakip kini sa iyang gikatingad-an bisan pa og dunay regional electronic referral system sa mga district hospitals o government-run hospital. Nasayran nga gipasakaan og kaso ni Provincial Health Consultant Dr. Nikki Catalan si Garcia tungod sa giingong pagpasipa niini ngadto kaniya diha sa social media. Kung natin yung Dr. Aquino, ano may tabo ko? Kaya ako gusto na kumakutaan na niya kung makita ni. Hindi ba nagubag sa context? Thank you. RV Veloso, CCTN News. Mga drainage system sa syudad sa Mandawi gipalimpyuhan samtang pipila ka mga flood control projects hapit na usab nga mahuman. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang subay kaganinang buntag sa sakop sa City Engineering Office ang drainage system sa Barangay Basak ug Kanduman. Gipang limpyuhan sa basura ug gipasuyupan og tubig ug lapok ang mga drainage. Hinungdan kini sa pagbara nga nahimong problema sa lugar hilabi na kung adunay uwan. Okay. Ay, National Road man eh. Kung niya nirequesta ni Mayor Jonky, karon matabangan din nakita kay dugay na problema nga stock up na ba? Okay. Natin sa kuwan, sa badong sa
dili sa kubako. Okay. Unya mo Matod ni Mayor Tadeo Junque Uwano nga regular nga gipalimpyuhan ang nagkadayang drainage isipag pangandam kung adunay kusog nga uwan ug malikayan ang pagbaha. Gawas sa pagpanglimpyo, gimonitor usab sa syudad ang kalambuan sa mga flood control project. Matod ni Uwano nga 90% na nga kompleto ang proyekto sa Maidan AS Fortuna sa Barangay Banilad samtang 55% sa Barangay Tipolo, mga lugar nga sagad bahaan sa syudad. Pero we're doing everything we can in the fastest possible way. No, time immemorial naman ni nato na problema is Fortuna and Tipolo. Mo nato gipangitaan og solution which is nana. No, nagsige nagtrabaho. Ang mga proyekto gipatuman sa Department of Public Works and Highways o gimonitor o gipadali sa syudad. Sa Tipolo, matod ni Uwano nga posibleng mutagana ang syudad og pondo pagkonektar sa drainage sa sud sa usa ka pribadong warehouse tungod wala kini malakip sa DPWH. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nagduda sa kapasidad sa mga detention ponds sa Monterrasas de Cebu. Aron kalikayan ang pagbaha. Gibabagan sa mga kaubanan sa konseho ang resolusyon aron isyuhan og cease and desist order ang mao nga proyekto. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ato sa regular session sa Cebu City Council, giduso ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang resolusyon aron paghangyo kang Mayor Nestor Archival nga isyuhan og cease and desist order sa padayong katukuran sa Monterrasas de Cebu. Matud sa gipangamahanan niyang resolusyon nga kinahanglan unang kompletuhon o gimoong functional ang detention ponds o water catchment facilities sulod sa mga residential projects sa Bukidambahin sa Barangay Guadalupe. Gihimugatan sa Vice Mayor nga lisod na kung magtagna-tagna na lang sa sitwasyon. Ilabi na sa higayong mubundak ang kusog nga uwan ug moresulta sa grabing pagbaha. Nagpabilin ang pagduda sa Vice Mayor sa kapasidad sa kasamtangang detention pond sa Monterrasas aron kapugngan unta ang pagbaha paingon sa ubos nga bahin sa Dakbayan. But we should not allow them to cut because what is questionable here is the speed and the suddenness of the flow of water. When you cut the roads and the gutters and the rooftops, the water goes down faster. And it's like flushing the toilet. May nagdumang gipasanginlan sa mga nanimuyo among development project nga may nakaingon sa grabing baha atol sa bagyong Tino niadtong November 2025. Apa nakita sa pagtuon sa Mount Property Group nga walay kalabutan ang ilang proyekto base sa nahimong pagtuon. Tuod sa baruganan ni Osmeña, lain-laing panahom ang gipadayag sa mga kaubanan sa konseho hangtod nga niresulta na sa ilang pagdebate. It was discussed during the executive session that the development in Guadalupe had nothing to do with the massive flooding in other areas, such as those in the northern part of Cebu City, and even in areas within Cebu Province. The DENR-EMB has already validated compliance and lifted the suspension, making any council action urging the cease and desist order premature and potentially contradictory to national regulatory authority. Dugay na kayo ng produk, taga dinha mag-mister. Nya dugay na kayo ng proyektuha diha. Bisag unsa pa gipangbuhat da sir, ang tubig sir bulogin na din padung sa Banawa, no? Nya ingon lang ta permi nga doon na sila gibuhat kanilang mga catchment basins, Mr. nagkataghanan ni. Human gipugnan sa mga kaubanan sa konseho ang resolusyon gikan sa Vice Mayor. Gituno na lang kini ngadto sa Technical Infrastructure Committee alang sa dugang pampagtuon. Subling gibarugan ni Osmeña nga igo lang siyang nag-agad sa ubang mga kabus nga nagpuyo sa ubos nga bahin sa Monterrasas nga may sagad maigo sa grabing pagbaha. I'm urging this body to take into consideration that these people are exposed to a danger. It might not happen now, might happen 5 years from now, might happen 10 years from now, but there'll be a major typhoon. It always happens every 15, 20 years. Ian Navarro, CCTN News. Natagamtaman sa Metropolitan Cebu Water District ang nagagamay nga supply sa tubig tungod sa kainit sa panahon ug sa nagdanga-danga nga huwaw. Nagkakuha nga nakaron ang MCWD og 16,000 cubic meters nga tubig kada adlaw aron mahatagan og igong supply sa tubig ang Sugbo. Mipahimangno ang General Manager nga si Attorney John D.X. Lapid nga delikadong sirad-an ang ubang tinubdan sa tubig
kung muhubas man tungod sa grabe nga kainit. Gipadali na sa MCWD ang ilahang mga water projects aron kalikayan ang pagkunhod sa supply niini ngadto sa mga konsumidor. Sama na lang kini sa pagpatukod og dugang mga production wheels og mga desalination plants. Cash relief assistance gikan sa DSWD nadawat na sa kapin 13,000 ka mga motorcycle riders og TNVS riders sa Sugbo. Samtang gitun-an sa ahensya ang mas sayon nga proseso alang sa pagpanghatag sa financial assistance ngadto sa uban. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gidagsag gyapon sa mga motorcycle riders gikan sa Move It ang ikatulong adlaw sa distribution sa cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development 7. Tungod nini, nagpakisusi ang Crisis Intervention Program Director nilang si Edwin Murata sa padayong payout distribution sudso sa Kamol sa Dakbayan sa Sugbo. Nakita nila nga namong paspas og hapsay ang gipatumang sistema alang sa daling pag-apod sa maong hinabang. Sumapa ni Murata nga resulta kini sa nimong tinabangay tali sa ahensya o sa pribadong sektor. We set meetings, we set earlier coordination to ensure na magiging safe at sound din ang ating mga drivers na kukuha ng assistance natin. At the same time din po, para din po doon sa mga workers who will be working together po para sa itong implementation ng program natin. Sa nakalabayng tulo ka adlaw, ana sa 42% o sobra pa sa 13,000 ka mga riders o TNVS drivers gikan sa kumpanyang Grab ang nakadawat sa tag 5,000 pesos nga tabang o bus sa assistance to individuals in crisis situation kon AIX. Gani lakip sa giatiman ang ubang mga driver nga miapas na sa pagkuha sa tabang human wa nakatambong sa gihatag nga schedule. Sama na lang ning rider nga matud pa magamit ang nadawat niyang tabang aron ikabayad sa gipalit niyang motor. Kaya raman sir, makuha raman yun. Sa mga diskarte. Tipid-tipid lang, budget. Mong gitinguhan ni Regional Director Shalene Marie Lucero nga mahuman ang pag-apod nini sa tanang drivers hangtod sa Huwebes. Ang assurance lang, we have the grievance desk, we have social workers on standby, Angels and Red Desk, para matugunan kung ano yung kanilang mga queries. At kung sino yung hindi naka-claim at talagang nandito na, syempre, bayaran na natin. We don't want them to wait. Padayong gitun-an sa DSWD ang mga pamaagi alang sa masapsay nga financial assistance distribution ngadto sa mga benepisyaryo ilabi na sa AIX. Gikan kini sa hapsay nga venue hangtod na sa pagpatuman sa mga sistema, gikan sa verification hangtod na sa pagdawat sa maong tabang. And to be honest, ito rin po ang pangunahing instruction ni Secretary is to explore all possible means to make everything convenient, accessible and available sa ating po mga kliyente. We wanted to harmonize and do an efficient payout across our programs and services, hindi lang sa AIX. Ito na po yung magiging template namin. Ian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi makadawat og 650 milyones ka pesos nga pundo alang sa pagtukod sa napo ka andana nga school building sa Barangay Paknaan. Ikatakdang sugdan ang pagtukod karong tuiga sa papakig-alayon usab sa Department of Education. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa pagpatuman sa National School Building Program, ang pondo alang sa mga proyekto sa mga eskwelahan ang direktang ihatag sa lokal nga kagamhanan aron sila mismo ang mopatuman sa proyekto og dili matutok sa Department of Public Works and Highways. Ang syudad sa Mandawi makadawat og moabot sa 650 milyones pesos gikan sa nasudnong kagamhanan alang sa pagtukod sa napo ka andana nga Paknaan National High School sa Barangay Paknaan. Nag-abli na ang syudad og trust fund aron isud ngadto ang pondo. Gitakda nga sugdan ang construction karong tuiga sa pakigalayon sa Department of Education. Kita na mangita og kontraktor, kita na mo award. Ito mo manage sa disposal para release sa pondo. Ang buhaton sa DepEd Technical Supervision nga naman sa Technical Committee tulog gikan sa DepEd o sa gikan sa LGU para masiguro nga ang design o specification in accordance sa plano sa DepEd. Ang school building adunay 48 ka mga classroom o 7 ka workshop rooms nga gilauman nga makasulbad sa kakuwang sa classroom sa barangay. Dako na siya. I mean, it's not the usual 4 classroom lang o pila ka classroom. It's 48 classrooms and 10 story na siya. So,
We are thankful prioritize Mandaue City, especially Barangay Pacnaan. Kaya ang Barangay Pacnaan ang pinakadako ng barangay karon in terms of population. Tupuron ang building, sud sa 3,000 square meters nga luna sa barangay, pinaagi sa 50 years nga deed of usufruct. Gipaabot na lang ang Memorandum of Agreement o resolusyon nga gikinahanglan aron mahatag mataghugna ang pondo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, Senador Sherwin Gatchalian na piling bagong Senate President. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan, bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o
kaluoy ug pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag ug kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsuon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhang. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss Jane. Balik sa ato mga balita, Senador Sherwin Gatchalian napilian sa mga kauban isip bag-ong Senate President atol sa ilang special session karong adlaw. Samtang gidawat ni Senador Alan Peter Cayetano ang iyang kapalaran human masayod sa bag-ong mayoriya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. That I impose this obligation upon myself voluntarily. And that I impose this obligation upon myself voluntarily. Without mental reservation. Without mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, sir. Thank you. Thank you. Napilian sa mga kaubanan si Senator Sherwin Gatchalian isip bag-ong Senate President ato sa special session nga gipatawag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gipulian ni Gatchalian si Senador Alan Peter Cayetano human nakakuha og 13 ka mga boto gikan sa mga sakop. Gitak-op na ang nahimong inilugay sa liderato human nga niapa sa bag-ong mayorya og nitambong sa sesyon si Senador Joel Villanueva. Sa nomination speech ni Senador Juan Miguel Zubiri, nakita niya ang katakos ni Gatchalian human gipanguluhan ang mga mahinungdanong komite gikan sa energy hangtod na sa finance. As a matter of fact, whatever projects that we wanted to insert or amend into the budget, we had to come up with voluminous requirements and documents coming from the agencies themselves and the receiving bodies like the LGUs. Napilian usab sa mga kaubanan si Senador Vicente Tito Soto III isip Senate President pro tempore hangtod nga gipang-appoint na ang mga bag-ong leader sa nagkalain-laing mga komite sa Senado. Sa wala pa nahitabo ang maong special session. Gidawat ng daan ni Senador Alan Peter Cayetano ang kapalaran human nakabati nga napurma na diay ang bag-ong mayorya. Matod sa iyang Facebook post sa iyo sa buntag nga iyang padayonon ang pagsubay sa kamatuoran ilabi na sa mga isyung gitutukan sa tanan. Samtang gidawat raw sab sa mga kaubang senador sa Cayetano Block ang nahimong pagpili ngadto kang Gatchalian alang sa mong liderato. Alang nila padayon gihapon sa pagpanarbaho human sa kapin usa ka buwan nga kagubot. Gituyo ang maong special session nga gipatawag ni Marcos Jr. aron tutukan ang mga pending nga balaodnon og resolusyon nga makatabang alang sa pamuyo sa ubang mga Pilipino. Lakip sa giadap sa Senado mao ang resolusyon aron pagbaton og igong pundo sa gobyerno aron matabangan ang mga apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Gian Navarro, CCTN News. Mga pamilyang apektado sa global fuel crisis mamahimong makautang sa Pag-ibig Funds pinaagi sa Safe Loan. Kini ang tabang sa maong financial institution sa gobyerno subay sa nagkamahal nga palaliton sa mga panimay. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gianunsyo sa Home Mutual Development Fund kung Pag-ibig Fund nga mahimong makautang ang mga miyembro nga apektado sa epekto sa global fuel crisis nga pinasikat sa gyera sa Middle East. Pinaagi kini sa Special Assistance for Financial Emergencies kung Safe Loan aron makautang dayon ang mga Pag-ibig Fund members. Matod sa giluwatang pamahayag, mahimong makautang ang qualified members og hangtod 10,000 pesos o 90% gikan sa ilahang total Pag-ibig regular savings. Adunay interest rate nga 5.95% per annum ug mahimo kining bayaran sud sa usa hangtod sa 3 ka tuig depende sa repayment term niini. Apil usab sa makapahimo sa Safe Loan ang ubang Pag-ibig Fund members nga adunay multi-purpose loan o calamity loan din magdepende lang kung pila man ang kantidad nga mahimong mapahimuslan. Abli ang Pag-ibig Fund sa pagpanawat og applications alang sa Safe Loan hangtod sa Setyembre 8 ning kasamtangang tuig. Matud ni Pag-ibig Fund Board Chairman Jose Ramon Aliling nga usa ang Safe Loan sa tabang gikan sa ilang buhatan aron mas matabangan pa ang mga Pilipinong nagkalisod tungod sa fuel crisis.
prices. Ilabi na nga natagamtaman sa mga tagbalay ang nagkamahal nga mga palitunon gikan sa petroleum products, pagkaon ubang bayranan ug lain-laing mga batakang panginahanglanon. Dason pa ni Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta nga dako og tabang ang safe loan maong mahimo kining pahimuslan pinaagi sa virtual Pag-ibig o di ba kaha mo bisita sa bisan asang Pag-ibig Fund branches lokop nasod. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihangyo ni Konsel John Alcober si Cebu City Mayor Nestor Archival nga himuong mas makiangayon ang mga bag-ong lagda sa financial assistance alang sa mga senior citizens sa Dakbayan. Ubos sa Executive Order No. 77, ang ID cards gikan sa Office of Senior Citizens Affairs na po kaadlaw ang claiming period ug mas striktong validation alang sa mga makadawat sa tabang. Wa kini gikalipay ni Alcober kay matud pa nahimong mas lisod ang pagpanghatag sa maong ayuda ngadto sa mga tiguwang. Gihangyo usab sa konsehal ang Office of the Mayor nga tun-an pagbalik ang maong executive order aron himuong mas sayon ang striktong mga lagda kalabot sa maong nga ayuda. During distribution, kung ako nawala akong ID pero na ako'y photocopy, ako'y mukubra. Ang problema kay naa may executive order na dili ko kakubra kay photocopy man ang akong gitala. O sa may rason, na akong naong sa ID, ako mismo ang nikubra, pero di lang ko kakubra tungod lang sa teknikalidad nga dili original ang maong ID. Gihingusgan sa Association of Barangay Council Cebu Province ang pagpabalik sa maayong pamatasan ngadto sa mga kabatan-unan karon. Subay kini sa kabalaka ni EBC President ug ex-officio board member nga si Celestino Martinez III. May tungod sa mga hagit nga giatubang sa mga batan-on. Gikan kini sa cyberbullying, misinformation, pagmabdos sa sayo nga pangidaron, way saktong pamatasan ug uban pa. Gitumbok ni Martinez ang taas nga exposure sa mga batan-on sa social media, maong lahi ang gipakita karon nilang nga batasan. Dugang pa niya nga ang social media usab mao'y nakaingon ngano nga nagkuwang ang mga batan-on sa critical thinking skills ug pagsulbad sa mga problema. Maong giduso sa liga sa barangay ang magalang na Pinoy nga tinguha nga mabalik ang saktong pamatasan sa mga bata, ingon man ang maayong Filipino values. The Magalang na Pinoy movement envisions a whole-of-nation approach that engages both the public and private sectors from government and educational institutions to corporations, faith communities, and civic organizations, media organizations, and ordinary citizens. Luwas nang nakaabot sa kadagatan ang 79 ka mga green sea turtle aron mga pawikan dito sa Panglao, Bohol. Unang gika-report sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang pagtumaw sa nesting area sa pawikan niadtong Abril 25 sa usa ka beach resort sa lugar. Matod sa DENR 7 nga nahimong luwas ang paghimugso sa maong mga hatchling o gagyatiman kini hangtod sa nakaabot sa kadagatan. Resulta kini sa nahimong pagtinabangay tali sa tagtungod sa resort o sa mga sakop sa DENR. Mosunod, top 1 most wanted person sa probinsya sa Sugbo nga nagtago-tago sa kalasangan sa puro kamotes na dakpan. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Doc? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan
masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, biyudo nga ilang top 1 most wanted person sa probinsya sa Sugbo nga taud-taon nang nagtago-tago sa kalasangan sa lungsod sa Puro Isla sa Camotes na sikop. Kini pinasikat usab sa warrant of arrest sa kasong pagpanglugos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Biyudo nga nabutang sa top 1 most wanted person sa provincial o municipal level o top 3 sa regional level nga doon pending warrant of arrest sa kaso nga pagpanglugos nga walay gitugot nga piyansa ang manampuson nga nadakpan sa Puro Municipal Police Station uban sa Regional Intelligence Division 7 o Provincial Intelligence Unit alas 10:30 sa buntag dito sa Eastern Poblacion lungsod sa Puro Isla sa Camotes. Ang akusado gilang nga si alias Al, 69 anyos, biyudo nga residente sa Barangay West Poblacion lungsod sa Puro. Ang kapulisan sa lungsod sa Puro nakadawat og intelligence information nga ang akusado na sikpatan kini sa mga dapit nga namalit og konsumo. Dugay na nga gipakita sa kapulisan si alias Al. Human ni balot sa nagwarrant of arrest nga gilubatan ni Judge sa Dena Gina Gaceta, Portugal. Ang presiding judge sa RTC 7 branch na dito sa Tacbayan, Toledo, pinitsahan itong Enero 27, 2026 nga walay girekomendar nga piyansa. Human siya masayod nga napasakaan siya og kaso, nagtago-tago na kini sa mga kakahuyan sa bukid ug panagsanalang kini nga mulugsong sa lungsod sa Puro aron mamalit sa iyang konsumo. Tungod sa kadugay na nini sa bukid ug sa kakahuyan nagpuyo, sinati na nini ang agianan kung dunay mangita kaniya ug dali ra siya nga makatago ug magbalhin-balhin aron dili marakpan. Apan siya nga midalikyat kini nga lugsong sa lungsod aron mamalit og bugas, doon na dayoy nakahatag og impormasyon sa kapulisan sa Puro nga mahinungdan nga ilaning nadakpan sa Eastern Poblacion. Subay sa mong pagkasikop ang hepe sa kapulisan sa
sa probinsya sa Sugbo, Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. midayeg sa mga sakop sa Puro Municipal Police Station. Iyang gibutyag kung unsa ka mahinungdanon ang mapadayunon nga intelligence operation ug inter-unit coordination. Gipasalig ni Mangilin nga ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo padayon nga mopadambo silang intelligence-driven operations ug miauha kini sa publiko nga abagan sila sa ilang pagpatuman sa balaod pinagi sa pagtaho kung dunay kasayuran sa nahinmutangan sa mga pinangita sa balaod aron ila kining madakpan. Arnold Bustamante, CCTN News. Nadakpan sa Bugo City Police Station, sud sa Police Station 1 sa Barangay Sintro, siyudad sa Mandawi, ang delivery rider sa usa ka logistic company nga wanted sa kasong qualified theft. Ang nasikop gila nga si alias Miano, 33 anyos, taga Purok, Mansanitas, Barangay Manyo, San Remigio sa probinsya sa Sugbo. Sa investigasyon sa Bugo City Police Station nga niadtong Oktubre sa miaging tuig, ang akusado nagtrabaho sa usa ka shipping o courier services company isip delivery man. Apan wa pa matud pa niini, marimit ang nakolekta nga mukantidad og sa 40,000 ka pesos bisan pa man sa pila na kahigayon nga pagkontak sa management hinungdan nga gipasakaan kini og kaso. Ang akusado kasamtangang gibalhog karon sa Police Station 1 sa Mandawi City Police Station. Napaig ang 3 anyos nga masuso human malakip sa pagkasunog sa ilang panimay sa sitio Sibuyan, Barangay Upper Kansuhi, lungsod sa Argao kagahapon. Ang biktima giila nga si Nino Carillo, 3 anyos ang paniuigon, nagpuyo ra usab sa mao nga dapit. Wa diha sa ilang panimay ang ginikanan sa bata o gibiyaan lang kini nga way nagbantay. Nagtuo ang mga investigador nga posibleng nagduwa ang bata og lighter hinungdan nga nasunog. Nakontrol ang kayo pagka alas 6:45 sa buntag sa diyang naabot ang mga bumbero og naugkat usab ang napaig nga patayng lawas sa biktima. Nagpadayon pa hinuon ang kapulisan sa Argao sa ilang investigasyon sa kaso. Patay nang nadangat sa tambalanan nga ang lalaki human naligsan sa usa ka Nissan Urban kagabi sa National Highway sa Barangay Tinaan, siyudad sa Naga. Ang biktima giila nga si Jesusito Fabre Zabate, hingkod ang panuigon og taga Purok kay Mito, gimbawian lungsod sa Pinamungahan. Nasota sa investigasyon nga nagsubay sa nasudnong karsada ang Nissan Urban paingon sa Dakbayan sa Sugbo nga gimaneho ni Melbert Wo Aquino nga taga Pardo ning syudad. Pag-abot sa maong lugar, kalit lang matud pa mitabok sa karsada ang biktima nga may resulta sa pagkaigo niini sa sakyanan. Kasamtangan nga gikustudiya sa Naga City Police Station ang driver sa Nissan Urban nga si Aquino ug giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.